Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 5, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headline, mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. House of Representatives naghain ng motion for reconsideration para sa Supreme Court ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Senado tiniyak na ipaprioridad ang sektor ng edukasyon sa 2026 national budget. Ilang reforma sa pagbusisi sa pambansang budget isusulong sa Kamara. DSWD bukas sa pagpapabuti ng 4Ps sa gitna ng suwesyong magbigay na lamang ng livelihood capital sa halip na cash aid. Davao City Acting Mayor Baste Duterte hinimok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipamigay na lang ang libre o nang libre ang 20 pesos per kilo na bigas. Sa atin namang Metro News, Manila Mayor Isko Moreno ipinahihinto ang nakatakdang rehabilitasyon sa Dimasalang Bridge dahil sa kawalan umano ng permit at traffic plan. Sa ating Science and Technology News, Philippine Tarsier namataan sa halos 30 lugar sa bansa. Sa atin namang Lifestyle News, ilang labi ng tao na iniuugnay sa isang pre-Hispanic cemetery nahukay sa isang residential street sa Lima, Peru. Sa ating music trivia, ngayong petsa isinagawa ang ikalawang gabi ng sold-out show sa Radio City Music Hall sa New York ng dalawang music icon na ito. Sino sila? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang komedyante sa Amerika nagpatawa sa loob ng mahigit 40 oras. 6:36 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 1 peso ay 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso ay 20 centavos naman ang aumento sa diesel. Piso naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ngayong linggo ay bunsod ng patuloy na pangamba sa supply disruptions. Kasunod ng ipinataw na sanction ni US President Donald Trump sa Russia at Iranian oil at ng inaasahang pagganda ng economic activity bunsod ng US-EU trade deal. 774 Balita Ngayon. Sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, naghain na ang House of Representatives ng motion for reconsideration na humihiling na baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang hakbang ng Kamara ay hindi pagsuway sa kataas-taasang hukuman, kundi bahagi ng pagtupad sa kanilang tungkulin alinsunod sa itinakda na konstitusyon. Diin ni Romualdez, layunin ng motion for reconsideration na itama ang factual misreadings at retroactive procedural burdens na ipinataw ng Korte Suprema na nagpapahina sa saligang batas at sa karapatan ng mamamayan na humingi ng pananagutan mula sa mataas na opisyal. Giit pa ni Romualdez, ang impeachment ay hindi lamang legal na usapin kundi isa ring pundasyon ng pananagutan sa isang demokratikong sistema. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court,
we seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Si House Speaker Martin Romualdez. Samantala, balita naman mula sa labas ng himpilan, Senador, pinag-i-issue ang Korte Suprema ng status quo anti-order sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Conde Batak sa report. Hinimok ni Senator Kiko Pangilinan ng Korte Suprema na mag-issue ng status quo anti-order at magsagawa na ng oral arguments hinggil sa naging pasya nito na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hiling ni Pangilinan ay kasunod ng paghahain ng Kamara sa Supreme Court ng Motion for Reconsideration o MR para kumbinsihin ang Korte Suprema na baligtarin ang naunang desisyon sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Pangilinan, sa pamamagitan ng mga payong ito ay mabibigyan ng pagkakataon ng Senado, Kamara at Korte Suprema gayon din ng legal community na suriin ng mas mabuti ang mga hakbang at maiwasan ang pagbagsak ng bansa sa isang constitutional war of attrition o pangmatagalang gusot sa mga sangay ng pamahalaan. Babala ng Senador ang ganitong bangayan ay lalo lamang makasira sa tiwala ng taumbayan sa ating mga demokratikong institusyon at magdudulot din ng matinding pinsala. Kaya naman hiniling ng Senador sa Korte Suprema bilang final arbiter na pagdesisyonan ng motion for reconsideration alinsunod sa sarili nitong ruling na kinikilala ang legal na bisa na mga karapatan, kapangyarihan at tungkulin ng Korte, Kamara at Senado na salig sa ating konstitusyon. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na magiging prioridad ng 2026 national budget ang sektor ng edukasyon. Ayon kay Gatchalian, ito ang magiging direksyon ng Finance Committee na kanyang pinamumunuan kung saan sisikapin nilang umabot o lumampas pa sa 4% ng Gross Domestic Product o GDP ang alokasyon para sa edukasyon para sa 2026. Sinabi ng Senador na ang hakbang na ito ay alinsunod na rin sa naging sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan malaking bahagi ng speech nito ay nakasentro sa pagpapalakas ng edukasyon. Inihiyag pa ni Gatchalian na ang 2026 national budget ay tatawaging education budget pero hindi naman ibig sabihin na isasantabi na ang ibang programa at ang mga pangangailangan ng ibang mga ahensya. Aminado ang Senador na sa mga nakalipas na pambansang budget ay hindi naging prioridad ang edukasyon kung saan umabot lamang sa 3.8 hanggang 3.9% ng GDP ang budget sa edukasyon. Yung 2026 budget ay ipaprioritize namin ang education. This will be an education budget. Napakinggan rin natin sa Pangulo natin at dun sa speech niya, malaking portion ay nakadedicate sa education. No? So pipilitin namin lumampas ng 4% of our GDP ang education. Right now, nasa mga 3.8, 3.9 tayo. May mga times in the past, umabot na tayo 4% pero bumaba. So this 2026, pipilitin namin maging 4% of GDP ang education budget. So that will, so on target namin, ang 2026 budget ay tatawaging education budget. Of course, this doesn't mean na hindi natin pa-prioritize yung iba pang mga pangangailangan natin, no? But we will just put emphasis and priority on education. Sa ilalim ng 2025 national budget ay tinapyasan ng Kongreso ang Department of Education ng 10 billion pesos para sa computerization program kung saan mula sa orihinal na panukalang 748 billion pesos ay bumaba ito sa 737 billion pesos. 774 Balita Ngayon. Naglatag ng mga reforma ang House Committee on Appropriations para maipakita sa taong bayan na walang itinatago ang Kamara sa pagbusisi ng panukalang pambansang budget. Pangunahing binanggit ni Committee Chairperson Representative Mika Swansing ang pag-abolish o pag-alis sa small committee na binubuo para plansyahin ang mga amyenda sa proposed national budget. Ayon kay Swansing, isa sa publiko din ang lahat ng deliberasyon kaugnay sa pambansang pondo para maalis ang pangangalan
pangamba ukol sa insertions. Dagdag pa ni Swansing, bibigyan din ang mga civil society groups ng pagkakataon na para maging budget watchdogs. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong kongreso pagdating sa budget. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget. Ang una pong reforma na ating nais ipanukala is that we will abolish the practice of forming a small committee to deliberate on institutional amendments. Si Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing. Samantala, iba pang balita, DPWH giniit na walang kinalaman ang mga kongresista sa 800 billion pesos na pondo para sa flood control project. Grace Mariano sa detalye. Mariing itinanggi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan ang kumakalat na aligasyon sa social media na mayroong 6 na mambabatas na nakakuha ng 800 bilyong piso na halaga ng flood control projects. Sa briefing ng DPWH sa House Committee on Public Accounts ay binigyang diin ni Bunoan na isang malaking kalokohan at walang batayan ang naturang paratang. I have gone through actually the political blogger that you have given me, Your Honor. And what I can say, we don't have this kind of information at all in the department. To me, it's a little preposterous actually to have something like this, 800 billion for 6 members of Congress. Bunso dito iginiit ni House Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon na hindi papayagan ng Kongreso na sirain ng maling impormasyon ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Dagdag pa ni Suarez, seryoso ang Kamara sa pagharap sa issue lalo na't bahagi ito ng tungkulin nilang bantayan ang paggasto sa infrastruktura at yan ay bilang tugon na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Unfair talaga eh. I mean, we need to get, our facts. We need to get the truth, especially when we're trying to investigate issues and problems that affect the country. Now, if there are malicious people who want to take advantage of this by throwing out fake news, fake posts, meant to malign and destroy the good name, hindi po pwede yun. Yan po ang mga pahayag ni Secretary Manuel Bunoan at Representative J.J. Suarez. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala mga nasirang lansangan at flood control o flood protection slope sa Pampanga tutugunan. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Gina. Tiniyak ni DBM Secretary ang may napangandaman na paglalaanan ng pondo ang mga flood control at iba pang government projects sa Pampanga, sa buong Central Luzon at iba pang bahagi ng bansa na nagiba sa mga nagdaang kalamidad. Ang pahayag ay kasunod ang pagbisita ni Secretary Mina sa Apalit at Arayat sa Pampanga na naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo. Nakita ng kalihim ang bumigay ng flood control project sa Pampanga River. Ang nasirang slope protection sa barangay Gandating Arayat, Pampanga River na nasira noong 2024 kahit 2023 lang natapos. Ayon sa kalihim na tinawag na budget bastonera ng Pangulong BBM, kailangan na ang bagong design at mas matibay na flood control project ngayong new normal na. Mas marami na ang buhos ng ulan at malakas na intensity ng lindol ang inaasahan. Marami pa anyang kalamidad na posibleng dumaan kaya dapat mas matibay na ang paggawa sa mga proyekto ng pamahalaan. Kalinsabay nito, tiniyak ng kalihim na hindi lang siya kundi lahat ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay umiikot sa buong bansa para matiyak na napapatupad ang mga proyekto at ang pondo ay magagamit sa tama at sa pinakamabilis na paraan para makarating agad sa tao. Samantala, bibigyan ng DBM ng 389 million pesos ang 4th District ng Pampanga para maayos ang mga sirang kalsada sa Apalit, San Simon, Minalin at sa Santo Tomas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan ng DSWD kung paano pa nila pagbubutihin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
Inihag ito ng kagawaran makaraang imungkahi ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo na bigyan na lang ng livelihood capital ang mga benepisyaryo ng 4Ps sa halip na bigyan ng cash aid. Sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi kabilang sa napag-usapan nila ni Tulfo noong nakaraang linggo ang pagbasura sa 4Ps. Anya na pagkasunduan nila ng senador ang pagbuo ng mga programa na makatutulong sa mga gagraduate na sa 4Ps upang matiyak na hindi sila babalik sa kahirapan. Inihayag pa ni Gatchalian na nakikipag-ugnayan sila sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development hinggil sa posibleng pag-amyenda sa Republic Act 11310 o 4Ps Law. Ayon kay Gatchalian, matagal nang tumatakbo ang 4Ps program at panahon na anya upang tingnan naman kung paano pa mapaghuhusay ang programa. Samantala, joint sale ng Philippine Navy at Indian Navy isinagawa sa West Philippine Sea. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Sa kauna-unang pagkakataon, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines at Indian Navy nitong August 3 hanggang 4 sa klaw ng pinagsanib na naval exercise sa mga katubigan mula sa Masinloc, Zambales hanggang Cabra Islands sa Lubang, Occidental Mindoro. Kabilang sa mga unit ng Philippine Navy na lumahok ay ang BRP Jose Rizal, BRP Miguel Malvar, isang search and rescue aircraft ng Philippine Air Force at isang C-208B reconnaissance aircraft. Mula naman sa panig ng India, kasama sa exercise ang guided missile destroyer, anti-submarine warfare corvette at fleet replenishment tanker. Sinamahan pa ito ng dalawang multi-role naval helicopter. Sa loob ng 2 araw na MCA, isinagawang malawakang naval operation upang paigtingin ang taktikal na koordinasyon at pinagsanib na kakayahang pandagat kung saan kabilang sa mga pangunahing aktibidad ay ang Rendezvous Operation, communication check, air defense exercises at maneuvering drill. Isinagawa din ang screening exercise, over-the-horizon targeting, naval surface interdiction and clearance, gayon din ang anti-submarine warfare exercise. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, paglagda ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at India, sinigurado na ayon sa Pangulo. Chanel Salazar sa report. Nakipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Filipino community sa New Delhi, India kagabi bilang bahagi ng pagsisimula ng kanyang state visit. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahang magbubukas ng bagong yugto ang ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng paglagda ng strategic partnership. Ayon sa Pangulo, malawak ang oportunidad sa India na itinuturing na ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo kaya target niyang makaakit ng mas maraming pamumuhunan para makalikha ng trabaho. Ibinida rin ng Pangulo sa Filipino community ang ilang pangunahing programa ng administrasyon. We are bridging and facilitating travel and people-to-people ties between us. Last year, our embassy launched the e-visa, which greatly eased the visa process. But we didn't stop there. We launched the visa-free entry scheme for Indian tourists last June. These will be complemented soon by the recovery of direct flights led by Air India. We are determined to expand. We are determined to expand this to other carriers and to link other cities between the Philippines and India. Sinabi rin ng Pangulo na nakatagdang lagdaan ang Social Security Agreement sa pagitan ng Pilipinas at India para sa karagdagang proteksyon ng mga Pilipinong naririto. Binigyan diin pa ni Pangulong Marcos na ang bawat pagbisita niya sa ibang bansa ay nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mula sa New Delhi, India, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Samantala, hinimok ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay na lang ng libre ang 20 peso per kilo na bigas sa halip na ibenta ito sa piling sektor ng lipunan. Ayon kay Mayor Baste, kung gusto talaga ng pamahalaan na isubsidize ang bigas, ay dapat lang na ibigay na lang ito ng libre sa mga nangangailangan. Sinabi rin ng alkalde na kung gagawin ito ng Pangulo, ay kailangang salain kung sino ang mga talagang nangangailangan na pagbibigyan ng 20 bigas. Matatandaan na sa ika-4 na sona ni Pangulong Marcos, sinabi nito na palalawakin na sa buong bansa ang 20 peso per kilo rice program. 774 Balita Ngayon. Mga tipo oras, 6:54 na umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, ipinag-utos ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pagpapahinto o paglalabas ng cease and desist order laban sa nakatakdang rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge na sisimula na sana sa August 9 na tinaasang matatapos sa December 15. Ayon kay Mayor Isko, hindi kumuha ng permit at work clearance ang DPWH para sa naturang proyekto at wala ring pinal na traffic management plan ang ahensya para sa isasagawang rehabilitasyon. Bunsod nito, nagbabala si Mayor Isko na kung itutuloy ang proyekto ng walang koordinasyon sa LGU, ay pakukumpiska nito ang mga kagamitan at sasakyan ng ahensya at ng private contractor na magsasagawa ng rehabilitasyon sa tulay. Dilinaw naman na alkalde na hindi siya tutol sa rehabilitasyon, pero dapat anya'y magkaroon ng koordinasyon ng DPWH sa lokal na pamalaan para sa mga maapektuhang kalsada. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 39 centavos. Nasa 67 pesos naman and 69 centavos ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 66 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 57 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 40 centavos. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 4, 44, 8, 12, 29, 5 at 39. Kung saan wala namang nanalo ng 54,608,763 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 34, 16, 5, 33, 28 at 24. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 26,667,428 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, Philippine Tarsier namataan sa halos 30 lugar sa bansa. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Maaaring mas nagkalat pa at madaling mag-adapt o makibagay ang Philippine Tarsier kumpara sa naunang naidokumento. Ito ang pinaniniwalaan ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Diliman sa kanilang bagong pag-aaral matapos masuri ng mga biologists na sina Maria Sabrina Tabeta at Simeon Gabriel Bear ng Institute of Biology ng Naturang Universidad ang 1,125 public posts sa Facebook mula 2006 hanggang 2024 na nag-ulat na nakakita ng mga tarsier. Sa kanilang findings na isinapubliko sa International Journal of Primatology, ang mga Philippine tarsier ay nakita sa 29 na probinsya na higit sa doble ang bilang na nakalista sa mga conservation database tulad ng IUCN Red List at iNaturalist. Karamihan anya sa mga nakaengkwentro nito ay naganap sa Greater Mindanao Canal Region na kinabibilangan ng Mindanao, Leyte, Samar, Bohol, Camiguin at mga kalapit na isla. Nang imapa ito ng mga researcher, nabatid na karamihan sa mga tarsier ay matatagpuan sa labas ng mga designated protected area at key biodiversity area na nagmumungkahi na maaaring mas resilient ang mga species
sa mga human-altered landscape kaysa sa naunang ipinapalagay. Bagamat ang isang malaking bahagi ng mga post sa Facebook ay nauugnay sa ecotourism, ang pag-aaral ay nagdokumento rin ng mga tarsier na ikinulong, kinumpiska at ibinigay sa mga otoridad, nasagip, nasugatan o natagpuan patay. Para suportahan ang patuloy na dokumentasyon nito at pakikipag-ugnayan sa publiko, inilunsad ng mga UP Diliman researcher ang Philippine Tarsier Conservation and Research Initiative sa Facebook na magsisilbing platform para sa pag-share ng mga verified sightings, pagpapataas ng kamalayan, at pagsusulong ng mga pagsisikap na protektahan ng tarsier na isa sa pinaka-iconic at endangered primate sa bansa. Magkaroon ng pakialam sa iba pang nabubuhay na nilalang at pangalagaan ng kalikasan para sa ikagaganda ng ating kapaligiran. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, ilang labi ng tao na iniuugnay sa isang pre-Hispanic cemetery nahukay sa isang residential suite sa Lima, Peru. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Mika! Nahukay sa ilalim ng kabisera ng Peru ang ilang mga labi ng tao na iniuugnay sa tinatayang 1,000 taong gulang na pre-Hispanic cemetery sa Northern Lima. Natagpuan ng mga manggagawang naghuhukay upang maglagay ng isang pipeline gas ang libingan sa isang residential street na 2 metro lamang mula sa front gate ng isang bahay. Ayon kay Jose Pablo Aliaga, isang archaeologist para sa gas distribution firm na Calidad na naghuhukay sa lugar, ang mga labi ay isang lalaking nakabalot sa mga telang panglibing kasama ang mga palayok na maaaring maiugnay sa isang libingang malapit sa lugar. Noong nakaraang buwan, natuklasan ng mga manggagawa ng Calidad na nagtatrabaho sa parehong distrito ng Puente Piedra ang mga labi ng isang mummified na babae na tinatayan ng mga mananaliksik na may 900 taong gulang na. Tahanan ng Peru ng daan-daang archaeological site kabilang ang Inca Citadel ng Machu Picchu sa Andean region ng Cusco at ang mga sinaunang Nazca Line na inukit sa coastal desert ng Ica region nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa August 5 taong 2021, isinagawa ang ikalawang gabi ng sold-out shows sa Radio City Hall Music Hall sa New York City ng dalawang music icon na sina Tony Bennett at Lady Gaga. Ang One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga ay ginanap noong August 3 at 5 taong 2021 na sinamahan ng 41-piece orchestra and musicians. Ang naturang show ang huling public performance ng American jazz and traditional pop singer. At matapos ang isang linggo, ay inanunsyo ni Bennett ang kanyang pagre-retiro sa pagpaperform dahil sa kanyang health condition. Si Bennett ay na-diagnose ang sakit na Alzheimer noong 2016. Nang i-ere ang One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga sa isang American TV station at online platform video, pinanood ito ng higit 6.38 million viewers at umani ng positibong reaksyon na nakakuha pa ng nominasyon sa 74th Primetime Emmy Awards noong 2022. Ilan sa mga awiting itinanghal ni Tony Bennett ay ang Watch What Happens, Stepping Out with My Baby, Fly Me to the Moon at ang I Left My Heart in San Francisco. Si Lady Gaga naman ay inawit ang Luck Be a Lady, Orange Colored Sky, Let's Do It at New York, New York. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang komedyante sa Amerika nagpatawa sa loob ng mahigit 40 oras. Grabe naman yon, Kenny, no? Ang tagal, 40 yung hours. Lang, ilang minuto ka nakikipag-usap, papatawa ka. Correct. Sa hirap. Oo, alamin natin ano ba ang ginawa, ano ba ang technique nitong comedian na ito at tumagal siya ng 40 hours. Balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Kenny and Darlene, mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Inaangaan ni US America ang isang komedyante na nasungkit ang Guinness World Record sa longest stand-up comedy show by an individual. Sa Guinness, nagtanghal at nagpatawa ang komedyanteng si Benny Elbows sa loob ng 40 oras, 16 minutes and 48 seconds. Ginanap ang marathon performance ni Benny sa isang cafe sa Memphis, Tennessee noong Abril.
Hindi naman naging biro ang pag-abot ni Benny sa world record dahil nag-set ng mga patakaran ang Guinness at kabilang dito ang pagkakaroon ng audience na hindi bababa sa 10 sa lahat ng oras. Bawal umulit ng joke sa loob ng 4 na oras at mayroon lamang siyang 5 minutong pahinga sa bawat isang oras na pagtatanghal. Bilang paghahanda, bumuo si Benny ng isang script na 26 na pahina at naglalaman ng mahigit 16,000 na words. Nagsimula ang kanyang pagtatanghal ng 6:10 ng umaga at natapos lamang kinabukasan. Alam niyo, mahirap din minsan maging komedyante, no? Kasi karamihan ng mga komedyante, yan yung may mga malalim na mga pinagdadaanan, pero napapatawa pa rin ng iba dahil gano'n ang nature ng trabaho nila. So lahat ng mga komedyante, mabuhay kayo. At alam mo naman, di ba, malungkot ang buhay pag walang nagpapasaya. Tama. Okay? Kahit single ka, mapapasaya ka pag komedyante ang tumirada. Alright, okay? Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. That's out na ko. Thank you. Yes, thank you, Doc Justin. Ayan po ating balitang kakaiba, hatid ni Doc Justin. At yan po ang mga mainit na balita ngayong araw ng Martes, August 5, 2025. Sa pangalan po ni Joel Gorospe at Miss Darlene Olanyo, ako po si Kenny Gacosta. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon.